Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga, particularly po sa kinakaharap na usapin ni Bossing Vic Soto. Pero bago natin pag-usapan yan mga kadabarkads, ay narito muna ang ilang mga ganap sa Itbulaga kanina. So kanina po ginulat lang naman ni Atasha Mulak ang televiewers at online viewers. Buong akala po kasi ng ilang mga dabarkads ay wala pa rin po si Atasha Mulak. Nitong mga nagdaang araw pa po hinahanap kasi si Atasha. Meron pa nga pong nagtatanong na bakit lagi siyang wala sa Itbulaga, at meron namang nagsasabi na bakit inalis si Atasha. Nauna na po nating sinabi na si Atasha po ay merong mga proyekto outside the Itbulaga, kaya madalas hindi mo natin siya nakikita at nakakasama dito sa ating programang sinusuportahan. So kanina po ay nagkaroon ng production number si Atasha Mulak, no? And kanina nga po sa therapy mga kadabarkads ay wala po si Bossing Vic Soto. Ang nag-host dyan sa therapy si Maine Mendoza, si Alan Kay, and si Paulo Ballesteros. Alam naman natin na si Bossing Vic Soto po ay umattend po ng hearing dyan po sa Muntinlupa RTC para po sa kanyang kinakaharap na usapin laban po dito sa direktor na si Daryl Yap, na siyang pag-uusapan po natin mamaya, no, dahil meron po tayong latest update na nakuha. So ang sugod bahay mga kapatid, mga kadabarkads, ay andirito po sa Santa Cruz, Manila, and ang dami nga pong mga nagpa-register doon. So ipiplex ko na lamang po sa mga screen po ninyo itong picture na na-screenshot natin. Sobrang dami po talaga, no, mga kadabarkads, and kahit kainitan talagang pumipila po sila, no, sa pag-aasang manalo po sila dito sa programang Itbulaga. So ngayon pag-usapan na po natin ang tungkol dito po sa usapin ni Bossing Vic Soto and syempre dito kay Daryl Yap. So kahapon po, di ba, hindi pinayagan ng Muntinlupa Regional Trial Court ang kahilingan po ni Daryl Yap at Vic Soto na pagsamahin ang kanilang mga kaso. At ayon nga po sa desisyon, di ba, magkahiwalay daw po ang mga legal na hakbangin ng dalawa at may kanya-kanyang proseso na dapat ay sundin. Si Soto po ay naghain ng reklamong cyber libel laban kay Yap matapos ipalabas ang trailer ng pelikulang Pepsi Paloma kung saan ay siya po ay tila bagay inaakusahan na may kinalaman po sa naturang krimen. Samantalang na-reject naman po ng korte ang hiling ng gag order ni Yap laban po kay Soto, di ba? Ipinaalala pa nito na anumang paglabag sa mga court order ay may malaking parusa. Ang mga kaso ay magpapatuloy sa kanilang korte at may mga nakatakdang hearing po sa mga susunod pang mga linggo. Samantalang bago po magharap si Bossing Vic Soto and Daryl Yap, nagbigay po sila ng napakaikling statement kanina na siyang pinagkakaguluhan ngayon sa mundo po ng social media. Sabi nga po nila, si Daryl Yap bata lang, pero si Bossing Vic Soto, yung statement niya, merong pinagkatandaan, no? So ano ba yung statement na yan? Malalaman nyo po yan mamaya. Pero bago yan, basahin muna natin itong inilabas na article ng ABS-CBN. Sabi po dito, Vic Soto and filmmaker Daryl Yap meet in court on Friday this morning po for the hearing of the writ of habeas data petition by the actor-host camp. This was the first time that both personalities were present in the Muntinlupa Regional Trial Court 8 days after Soto filed 19 counts of cyber libel against the director. The case stemmed for what Soto described as malicious and defamatory statements in the first teaser of Yap film, The Pepsi Paloma. It was posted January 1 and immediately went viral after mentioning Soto and connecting him to the late 80s star Pepsi Paloma. He sought the issuance of writ of habeas data last January 7, which, if granted by the court, would order Yap to take down or rectify portion of the teaser that Soto camp contested. So eto po mga kadabarkads, makinig po kayo dito sa dalawang statement na pag-uusapan natin. Sabi dito, Yap arrived at the court at past 8 a.m.
Sabi po dito ni Daryl Yap kanina kasi tinatanong po siya ng mga media kung ano daw yung masasabi niya. Sabi dito ni Daryl Yap, "I'm not really a morning person and I'm not allowed to say anything." He told the media when asked about the case. So wala man lang sorry, 'di ba? Bata lang talaga siya. Yan po yung mga pinag-uusapan sa social media. Medyo may ere. No, yan po yung mga sinasabi nila. Samantalang si Bossing Vic Soto, narito po yung kanyang statement. Soto arrived shortly afterwards and was accompanied by his wife, Pauline Luna, and his lawyer. Sabi po ni Bossing, tinatanong kasi siya kanina, no? Na Bossing, ano po ang masasabi sa sa kaso, no, na pinaglalabanan po nila. Sabi po ni Bossing, "Sorry ha, hindi pwede magsalita." Yan po yung maiksing sinabi ni Bossing Vic Soto, pero makikita nyo po dito sa napaka-konting statement niya yung paggalang. 'Di ba? Nag-sorry pa talaga siya. And kanina nga po mga Kadaver Cards, nakita po natin yung paglabas po nitong si Daryl Yap dito po sa Muntinlupa RTC. Kinukunan po siya ng statement ulit kasi tapos na nga po yung paghaharap nila, yung hearing nila ni Bossing Vic Soto. So kinukunan po siya ng statement kung ipapatigil daw po ba yung movie or papalitan ng title or tatanggalin lang yung teaser na kung saan ay binanggit nga po yung pangalan ni Bossing Vic Soto, pero hindi po siya nagbigay ng statement. Pero nung tinanong po na ipapalabas pa daw yung movie, sabi po ni Daryl Yap, dapat. At ito yung napansin ko mga Kadaver Cards sa video na napanood ko po sa isang reporter. Parang bad trip si Daryl Yap. So siguro mga Kadaver Cards, medyo tagilid yung kanyang pinaglalaban sa sinampa pong 19 counts na kaso ni Bossing Vic Soto. Kasi iba po yung mood ngayon ni Mr. Daryl Yap. Parang bad trip talaga siya. And syempre, pinagkumpara ko po ito sa video po ni Bossing Vic Soto habang siya naman ay papalabas sa RTC Muntinlupa, no? And kalmado lang talaga si Bossing Vic Soto. So tinatanong nga siya and hinihingan din po ng pahayag ng media. Talagang sinasabi niya, hindi ako pwedeng magbigay ng pahayag Sorry. So ganyan po lagi yung sinasabi niya. So talagang makikita nyo kay Bossing Vic Soto yung kababaan ng loob niya, sa pananalita niya po talaga, no? Walang ka-ere-ere, unlike po doon sa isa na talagang ma-pride, na salib na sabihin niyang sorry di ako pwedeng magsalita Tapos yung sinabi niya, I'm not no morning person daw mga Kadaver Cards. So sana nagsorry na lang siya. Dito talaga natin makikita yung pride ng isang tao ng mga Kadaver Cards. Talagang sabi nga po nila, ito yung pinag-uusapan ngayon Sabi nila, ito yung batang walang bata lang siyang matatawag, pero si Bossing Vic matanda na may pinagkatandaan. So kung pagkukumparahin natin mga Kadaver Cards yung mood na napanood ko po, and I'm sure napanood nyo na din po ito, mukhang bad trip, and itong si Bossing Vic Soto ay kalmado lang. So ibig bang sabihin nito tagilid si Daryl Yap? Yan po ang malalaman natin. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, and don't forget to like, share, comment, and subscribe.